Si Miguel, laging balot ng kaba at pag-aalala. Ang isip niya ay parang isang magulong kalsada, puno ng mga what if at paano kung. Bawat umaga bumabangon siyang pasa ng bigat ng hinaharap. Bawat gabi, hindi siya makatulog sa kaiisip sa mga nangyari na. Para sa kanya, ang kapayapaan ay isang malayong bituin na hindi maabot. Isang hapon, habang pagod na pagod sa sarili, napadpad siya sa isang parke. Doon, nakita niya ang isang matandang lalaki, tahimik na nagpipinta sa canvas. Ang bawat hagod ng brush ay dahan-dahan at puno ng atensyon. Walang bahid ng pag-aalala sa mukha nito, tanging saya lamang sa ginagawa. Nilapitan siya ni Miguel at nagtanong, "Paano po kayo nagiging ganyan kakalma?" Ngumiti ang matanda at sinabing, "Simple lang iho. Ang isip ko, nandito lang sa canvas at sa kulay na hawak ko. Hindi sa kahapon, hindi sa bukas, kundi ngayon." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Miguel. Sinimulan niyang isabuhay ang payo ng matanda. Sa tuwing kumakain, nilalasap niya ang bawat subo. And sa tuwing naglalakad, pinapansin niya ang bawat dahon at bulaklak sa paligid. Kapag nakikipag-usap, buong atensyon siyang nakikinig. Unti-unti, napansin niyang nababawasan ang kanyang pagkabalisa. Ang magulong kalsada sa kanyang isip ay nagsimulang maging isang tahimik na hardin. Naintindihan niya na ang anxiety ay madalas nabubuhay sa nakaraan at sa hinaharap. Ngunit ang buhay, ang totoong buhay, ay nangyayari sa kasalukuyan. Isang araw bumalik si Miguel sa parke. Dala niya ang sarili niyang sketchbook. Umupo siya at nagsimulang iguhit ang lawa sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang sinag ng araw sa kanyang balat, narinig ang huni ng mga ibon at naamoy ang sariwang hangin. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Miguel ang tunay na kapayapaan, hindi dahil nawala ang kanyang mga problema, kundi dahil natutunan niyang yakapin ang bawat sandali. Ang kwento ni Miguel ay paalala sa atin na ang kapayapaan ay hindi hinahanap sa malayo. Nandito lang ito sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagkabalisa o labis na pag-aalala, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Mahalagang humingi ng tulong mula sa mga kaibigan, pamilya o isang mental health professional. Ang pagyakap sa kasalukuyan ay hindi magic na solusyon, pero isa itong mahalagang hakbang patungo sa mas payapang isipan. Tulad ni Miguel, subukan nating ilagay ang ating atensyon sa kung ano ang nasa harapan natin ngayon. Baka magulat ka sa kapayapaan na matatagpuan mo. Salamat sa panonood. Kung nakatulong sa iyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang inspiring na content.